Hindi, attorney, actually ako ang napansin ko sa'yo ever since naman na nakasama kita. Ikaw talaga, si Attorney Rowena Gonzon, talagang nilalaban niya lang kung ano yung tama. So nakita lang niya yung mali. Yes. Bilang abogado, hindi siya pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakikita niya based on law, constitution, kung ano yung naaayon sa batas. Yes. So yun ang pinaglalaban niya. Ang problema kasi, yung mga pinklawan, supposedly kakampi niya, nagbubulag-bulagan. Hindi naman lahat, no? So I think kasi those are the people who are in power or bayad. No? Let's be upfront and direct. Talaga namang may bayad. Pero Banateras. ano sa tingin ninyo yung dahilan kung bakit itong mga pink ayaw bumanat kay Marcos, parang kakampi nila? Ano sa tingin nyo? Aside from bayad? Ako typical. Kasi di ba nahaluan na rin, di ba, Comg ng makakaliwa. Divide and conquer. O, targetin muna natin yung pinakamalakas, si BP Sara. Then after BP Sara, mas madali na si BBM. Yun. Kasi ang daming talagang mapapa-file na kaso na easy target talaga si BBM, di ba? Oo. Eh, ba't hindi si BBM mapilan yun ng impeachment? Correct. Bakit si Sara? Ako naman, you can file. Hindi ko sinasabing wag nyo siyang filean. Ang point ko doon is filean nyo rin si BBM. Diba? To be fair. Kaya hindi po ako nagde-defend kay VP Sara doon sa first impeachment case na sinabi ko, hindi yan pwede. There's no due process. And kung COA lang din na report ang inyong basihan, eh sinabi na ng COA eh. Yes. What do you call this? Yung Unmodified? No wrong Oo, doing. may unmodified opinion na sila dun eh. At saka ang point ko dun, hindi po yun plunder pag hindi mo na-liquidate ang confidential fund. Eh I'm so sorry na lumabas na lahat ito. I'm so sorry because I really feel for her, you know, and I considered her my friend. Even Secretary De Lima, when she was in DOJ, had unliquidated confidential funds. I'm sure meron dyan sa DND, sige bo, tingnan nyo. Lahat naman yan sila may unliquidated confidential funds. It doesn't, especially Bongbong, ha? Billions, biro mo yun, billions. Pero tama yung pag-liquidate niya kasi, kaya hindi makita ng butas. So ang ano ko lang doon is, it's an auditing matter na kung mali yung ano niya, yung hindi tama yung pag-liquidate niya, ipapasoli sa kanya ng COA. Yan po ang COA rules and practice dyan. Kaya hindi mo po masabi na, ay, dinakaw niya yun. Kasi confidential fund niya yun eh. Sinasabi niya, she used it for that purpose. Yes. Diba? Yung sinasabi ng COA, hindi tama yung pag-liquidate. Diba? And then eventually, unmodified opinion. So, paano mo ninakaw kung confidential fund? Yes. Alam mo, hindi ko, baka magkaiba lang talaga. Sorry kasi nag-commissioner ako sa COA eh. Hindi ko naman sinasabi, mas magaling ako sa inyo, father. Ano ba yung father na... Meron na naman sila, ma'am, na 600. Hindi ko po sinasabi na mas magaling ako sa inyo. Sinasabi ko lang po, naging commissioner ako ng COA. Kung ganun ang issue, ganun ang treatment ko. Kaya hindi ako pabor nun sa impeachment na una. Kasi alam ko rin na namigay si Romualdez nun ng mga pabuya sa kanila. Yeah. Either projects or cash or what. Kasi alam ko, dahil may mga friends ako doon na ayaw pumirma, nagsi-absent na lang nung pinatawag sila. Oo. So bilang isang abogado, attorney, etong mga ginagawa nila kay BP Sara dati, alam nating mali. May impact pa ba ito? O kumbaga, maapektuhan pa ba dito yung popularity ni BP Sara dati? Panis na. Wala na, no? Panis na. Kasi tapos na sila round 1 eh. Panis na. Round 2 na naman, panis na. So wala na talaga. Parang hindi na Ingay na lang ito. Some of them are my friends, pero parang kung sa Ilonggo pa do kabali. Bali yung bali ba? Nabali. Nabali na. Oo, yung hindi tama ba? Pero go ahead and file, go ahead. Pero ito lang po ang paalala ko. Hindi po pwedeng wala pong jurisdiction ang ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Ngayon, kung gusto ng ombudsman talaga, kung galit talaga si Ombudsman Rimulya, hihintayin niya na matapos na yung term o kaya ma-impeach. So yung ombudsman po na kaso ay step 2 po yun. Ang step 1, impeachment. Pag na-impeach, ididikit yung plunder. You see? But by itself, yung plunder, wala pong jurisdiction ng ombudsman sa ngayon. Okay.
Follow up. Paano kung biglang may mag-bend ng law? Na ano? Mag-bend ng law. Ay, si Bendalo. Diyos ko. Si Law Bender. Ay, nasa Constitution po yun. Hindi po pwede yun kasi nasa Constitution po yun. That is provided by the Constitution to ensure stability of the government. Ngayon iba, ayaw nila pa-resign si BBM kasi ayaw nila kay Sara. Eh di palitan niyo yung Constitution, ano ba? Bakit ba kayo tumakbo under this Constitution? Tapos ngayon, ayaw niyo ng succession ng pursuant to the Constitution. Even Justice Antonio Carpio said that. This is the constitutional succession rule. Hindi naman pwedeng resign si BBM pero hindi si Sara ang papalit. Sino ba ang gusto niyo? Jack, sinong gusto mo? Ako joke lang. Hindi, ako. Joke lang to pag sinabi nila hindi si BBM, resign si BBM, pero hindi pwedeng si Sara ang papalit. Sino ipapalit? Saldi ko. Si Saldi ko? Kasi umamin ko eh. May boto ito kay Saldi ko. Umamin ko eh, no? Speaking of Saldico po, ano po ang inyong thoughts pagdating sa kanyang pagtatago? Do you think na ito po ay I think tama siya na actually nagkamali sila. Pinaalis siya ni Romualdez para hindi siya mag-squill. So pero in the end, tama naman si Saldico na hindi na siya bumalik kasi alam niya na siya yung kung sa Visaya patapalan. He's going to be the chopping board. So tama din siya na, ako lang ba makukulong? Yung mastermind. Yung tumanggap ng 25 billion na kickback si BBM at si Martin Luther. Hindi sila makukulong? Kung makukulong ako, sama sila. Di ba? Tama ka naman, Saldico. Total, napahiya na rin mga anak mo at lahat ng mga kaapu-apuhan mo. Sabay na kayong lahat dyan. Hindi na kita pinagtatanggol dahil may ginawa ka rin kasalanan. Pero tama yung ginagawa mo na uuwi ka lang dito kung ang justice system ay fair. If there is a way to have a deposition, tignan nyo nangyari dun sa Blue Ribbon. Sabi, pwedeng mag-testify by Zoom. Di ba? Nung nalaman na iba pala sasabihin ni Saldico, hindi na pwedeng mag-Zoom. Ano ba naman yan?